Magandang gabi sa mga bayani ng puyatan sa loob ng puting kuta. Naranasan niyo na bang sumakay sa service elevator ng ospital sa gitna ng madaling araw? Yung mag-isa ka lang pero biglang tutunog ang overload sensor? Sabi nila, ang mga ospital ay itinayo sa mga lugar kung saan manipis ang harang ng mundo ng mga buhay at mga patay. Pero hindi lang mga ligaw na kaluluwa ang gumagamit ng elevator. May mga nilalang na galing sa kailaliman ng lupa na ginagamit ang mga kable para umakyat at humanap ng masarap na hapunan. Ang iyong anino, ako, si Mang Hector. Huwag kang titingin sa refleksyon ng salamin sa loob ng elevator kapag bumagal ang takbo nito. Dahil baka may nakaupo na sa balikat mo na hindi mo nakikita. Pakinggan niyo ang kwento ng angsikbin sa service elevator. Si Paulo ay isang nurse trainee sa isang malaking pampublikong ospital sa Maynila. Isang gabi, inutusan siyang ihatid ang mga lab results sa basement 2 kung nasaan ang laboratorio. Dahil sira ang main elevator, napilitan siyang gamitin ang service elevator next per ang elevator na ginagamit para sa mga basura at mga bangkay. Pagsakay ni Paulo, agad siyang sinalubong ng amoy ng sunog na uling at amoy ng hilaw na karne. Sira yata ang ventilation pulong niya, pinindot niya ang B2. Habang bumababa, biglang huminto ang elevator sa 4th floor. Ang ICU. Bumukas ang pinto, pero walang tao sa labas. Madilim ang hallway. Nang sasara na ang pinto, biglang tumunog ang sensor. Beep. Overload. Napatalon si Paulo. Siya lang ang nasa loob. Sinubukan niyang pindutin ang close. Pero ang elevator ay nanatiling bukas. Sa kanto ng kanyang mata, napansin niya ang isang anino sa gilid ng control panel. Isang nilalang na mukhang aso. Pero ang mga binti ay baliktad. Ang mga tuhod ay nakaturo sa likod. Ang mga tenga nito ay malalaki at nakalaylay. Hanggang sa sahig, hindi ito gumagalaw, pero naririnig ni Paulo ang mabilis at mababaw na paghinga nito. Ito ang sigbin, sabi ng mga matatanda. Ang mga sigbin ay alagad ng mga mangkukulam at ang paborito nilang pagkain ay ang dugo ng anino. Dahan-dahang tumingin si Paulo sa sahig. Ang kanyang sariling anino ay dahan-dahang hinihigop ng nilalang. Pakiramdam ni Paulo ay unt-unting lumalamig ang kanyang katawan. Tila ba nauubusan siya ng dugo kahit wala namang sugat. Huwag pakiusap, hikbi ni Paulo. Ang sigbin ay dahan-dahang lumingon. Ang mukha nito ay walang ilong, tanging dalawang itim na butas lang, at ang mga mata nito ay parang nagniningas na uling. Inilabas nito ang kanyang mahaba at malapot na dila at dinilaan ang anino ng leeg ni Paulo. Biglang gumalaw ang elevator. Sa halip na bumaba sa B2, ang indicator ay nagpakita ng mga numerong hindi dapat naroon. B3, B4, B10, hanggang sa naging kulay pula ang lahat ng button. Nang bumukas ang pinto, hindi na ospital ang bumungad kay Paulo. Ito ay isang madilim na kuweba na puno ng mga buto ng tao. At sa gitna nito ay may isang matandang babaeng nakaupo sa tumba-tumba, naghihintay ng kanyang delivery. Salamat, halaga,
sabi ng matanda habang nakatingin kay Paulo. Sariwang-ariwa ang isang ito.